Naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, narito ang ating pangunahing balita ngayong araw. Isang pasabog na audio recording manuwang lumutang online na sinasabing boses daw ni President Kuting ng Norte Jr. na nag-uutos umano ng masamang balak laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang naturang video o audio ay mabilis na kumalat sa social media at naging usap-usapan sa iba't ibang online platforms. Ayon sa ilang netizens at vloggers, ang boses sa recording ay tila kapareho ng kay President Kuting at pinaniniwala ang iniutos daw ang pagpapatumba sa Pangalawang Pangulo. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa issue at hindi pa rin makukumpirma ang pinagmulan ng audio o kung ito ay tunay. Mariing paalala ng mga eksperto na maaaring ito ay bahagi ng disinformation o black propaganda. Samantala, nagsalita na ang kampo ni VP Sara Duterte at sinabing seryoso nilang tinitignan ang naturang audio clip. Ayon sa kanila, dapat imbestigahan ito ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang nasa likod ng umano'y banta sa kanyang seguridad. Nananawagan din sila sa publiko na huwag basta-bastang maniwala sa hindi beripikadong impormasyon. Habang patuloy na iniimbestigahan ng insidente, nananawagan ng ilang senador at mambabatas na kapatagan at mahinahong pagtalakay sa issue. Paalala rin nila na sa gitna ng mga ganitong ulat, higit na mahalaga ang katotohanan at due process. Patuloy namin tututukan ng balitang ito at mag-uulat ng mga bagong detalye sa mga susunod na oras. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Escudero gusto nang gurgurin ni Marcos Jr. Bakit na naman? Porket hindi na naman ba kayo nasunod, talagang ganyan ang gagawin nyo? At ito, Mayor or Vice Mayor Basti Duterte may maanghang na banat kay Bangagers. Alang yung Bangagers ang puto. Wala, ano pa ba ibang tatawag natin? Yun naman din tinatawag ng iba, di tawag na natin din yan. So yung mga banateros, no, grabe itong pag-uusapan natin. Ito nga, Chis Escudero matapos hindi sundin ng kagustuhan ni, ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Jr. Bangagers Marcos ay gusto na nilang gurgurin si Chis Escudero. At pinanggigigilan nga po ng mga makakaliwa itong si Senate President Chis Escudero. At nagwawala na ang mga punyita, ang mga ulupong ni o yung mga garapata ni Marcos Jr. Anak ng tete, ito hirap sa administrasyon, no? Kapag yung mga hindi sila, may mga gusto sila na hindi nasusunod, ay eto yung nangyayari. Talagang alam niyo yun kasi eto lang may isang post sa kay Bea Alonso. So doon sa post na kay Bea Alonso sa mga network ngayon, hindi naman talaga siya totaling viral. Ngayon, ang pinagtataka lang ng mga netizen ng mga netizen bakit naka-front ang pagmumuka ni Senate President Chis Escudero. So dito hahalataan na parang inuunti-unting gawan ng issue si Chis Escudero. Dahil nga dito sa pag-antala niya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun sila kalupit. Grabe, no? Alam niyo yung tipong hindi ka lang masusunod sa kagustuhan mo, talagang gurgur ka eh. Pero kapag ikaw ay panay sunod kahit mali na, wala na sa batas na mga pinag-uutos ng administrasyong Marcos, kaagad kung hindi ka ma-promote, tataas ang sahod mo at may pocket money ka pa. Kagaya lamang ni Diwata Torre na kamakailan lang ay general. General. Oh, PLP chief dalo ko Hindi bagay sa kulay Ay, nako. So ganyan ang kalakaran, no, kapag hindi nasusunod or
Pag alam ng administrasyon na ay medyo tagilid to, hindi natin kaya tong kontrolin. Hindi natin to kayang hawakan sa leeg. Kailangan natin tong i-dispatch siya. Di ko lang alam kung anong klaseng dispatch siya ang gagawin nila kay Cheese Escudero. Ewan ko lang kung anong gagawin nila. Baka gawan na naman nila ng issue, 'di ba? Kasi diyan sila sanay eh. Diyan sila sanay sa mga ganyang gawain, katulad na lang nung ginawa nila, 'di ba? Kay Pastor Apollo Siki Buloy sa SMNI. Nung binabayaran na nila ang SMNI, nung inuutusan na nila si Pastor na sumunod lang ng sumunod sa agos, wag ilabas yung mga baho nila. Ang ginawa ay inungkat yung 5 years ng ibinasurang kaso dito sa Pilipinas. So hanggang saan ngayon, nakakulong na si Pastor, wala nang prangkisa ang SMNI, hindi nyo na mapapanood sa mga national TV, sa cable na lang, no, at sa social media, sa Facebook tsaka sa YouTube, at dito sa mga channel namin, yung mga tunay na balita, no. So ganoon ang ginagawa nila. Kapag hindi nila kontrolado, kasi ito na lang pansinin nyo ito maigi, kay Franz Castro na lang. Si Franz Castro convicted talaga yan. Pero dahil sinusunod ni Franz Castro yung kagustuhan ng administrasyong Marcos, kaya malaya ngayon ng mga makakaliwa. Katulad na lang yan ni sino ba tong si Paduano, na ang daming pinatay ng mga pulis niyan, di ba? Dating NPA, no, na sinuka din ng NPA. Sinuka din ng NPA. NPA ka na nga, tapos sinuka ka pa ng NPA. Ibig sabihin wala ka talagang kwenta. No? So, hindi rin sila nakukulong. Katulad na lang si Abante. May mga sabi-sabi Hindi naman 100% na may katotohanan to, no? Pero etong si Abante ay involved sa 100, kung hindi ako nagkakamali, 189 million PDAP scam, di ba? At may child abuser din na kaso katulad kay Franz Castro. So bakit hindi nalilitis yung kanilang mga kaso, hindi na pag-uusapan at hindi nila napagdudusahan kasi nga kakampi sila ng gobyerno. Sa madaling salita, napakalakas ng kanilang protektor. No, kaya pasalamat talaga tayo sa mga natitirang kakampi ng mga Duterte, lalong-lalo na si Pastor, na talagang hindi sila nadala sa offer ng administrasyon at hindi sila nasilaw sa pera ng administrasyon. Kasi kung pera lang usapan talaga, sobrang yaman ng administrasyon ngayon. Tingnan nyo, trilyon po trilyon ang nawawala na pera na sa kaban ng bayan. Na hanggang ngayon hindi nila may paliwanag. Masama pa, utang pa ng utang yung gobyerno, benta pa ng benta ng ginto. Tapos yung utang natin pataas ng pataas. So, 'di ba, wala na talagang katuturan yung mga nangyari. Kaya nga eto nga, may papakita ko sa inyong picture. Nasaan na yung picture na yun? Hindi to may tuturing na picture kasi ang sagwa anong nandun sa loob. Hindi to may tuturing na kasi yung sagwa So katulad nito, sinusunod niya lahat ng kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez, ni Madam Lisa Araneta Marcos, at syempre ni Bongbong Marcos. Kaya eto na siya ngayon, tingnan niyo di ba? Ay lupit Tung inuganda ng damit, pangit ng mukha. Sorry, tanong terno pa tayong puti Utoy ng ganda ng damit, ganda ng sublero, pero pagdating sa mukha tsaka sa ugali, bagsak. Di ba? Ito yon, isang halimbawa sa mga sinasabi ko na kahit labagin mo ang batas, kahit suwayin mo yung batas, sirain mo ang konstitusyon, basta ikaw ay nakikitaan ng potensyal ng administrasyong Marcos na ikaw ay magiging kakampi nila, ganyan ang mangyayari sa'yo. Palakpakan. Ano ba? Sabay,
Yan. Eto, may panibagong mission na naman siya. May panibago. Siguro maging ano to, habol talaga ni Torre maging super. Kasi ngayon PNP chief lang siya. Ngayon baka gusto niya maging super PNP chief. Sa may isang tao, hindi ko matukoy kung anong pangalan nun, sabi niya. Soon daw magiging vice president daw to si Torre. Buta na sabi ko, ang taas ng pangarap mo kay Torre. Kung ganito ng ganito ang magiging pinuno ng bansa, putang ina, magsilayas na tayo. Putang ina, pero, paano ba naman hindi? Hindi naman sa paninira, no? Biruin mo ba naman, may dala-dala kang warrant of arrest. Ang address, sa Pasig. Tapos, pupunta ka sa Davao. Tapos, ang masaklap pa doon, warrant of arrest ang dala mo para kay pastor, nagdala ka pa ng 6,000 na pulis. Ang pinakamasama pa doon, warrant of arrest ang dala mo, pero search warrant ang ginawa niya. Hindi lang basta search warrant, putangin na, nasarapan, umabot pa ng halos isang buwan doon sa loob. Di ba? Tapos naghukay-hukay pa doon sa ilalim ng school. 'Di ba? So, ang dami niyang pinaggagawang kabulastugan, kaya nakakatawa talaga. Pero ang ganda ng damit mo rito, Torre. Ay, dami ng daming parangal, oh. Tapos yung sombrero, ganda, pero palyado yung muka. Sabi niya rito, Torre, nangakong hahabulin sila Bantag at Roque. Diba? So, alam naman na natin. Alam nyo, ang daming mga drug lord sa Pilipinas na hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Pero bakit itong mga tao na to, katulad ni Bantag, ni Roque, hindi naman drug lord yan, wala namang ginawang masama sa Pilipinas yan. Bakit yun ang pinag-aaksayan nila ng panahon? Ang tanong ko lang, bakit kaya yung nakahuli kayo at pinagyabang nyo pa nga sa mainstream, sa ibang social media platform, yung mapatungkol sa Alitagtag, Batangas, the first big drug hole in the history of the Philippines, bakit hindi nyo hinahanap kung sino yung pinaka-drug lord nun? Diba? Kasi una-una ang nahuli lang nun, driver lang. Yung driver, di na rin natin alam kung nasan na. Bakit yun ang hindi pag-aksehan ng panahon? Kasi sabi nga namin, ito nga ang kasabihan, parang isang puno ang krimen. Ang pinakaugat ng lahat ng krimen na nangyayari sa Pilipinas ay yung droga. So bakit ayaw pag-aksayahan ng panahon ni Torre yun? Bakit? Ako yung nagtatanong lang at nagtataka, bakit? Tas yung bakit nakasentro lang kayo sa mga kaalyado ng mga Duterte? Kasi alam naman natin si Bantag, malapit sa mga Duterte yan. Si Harry Roque bumabanat sa administrasyon yan at isa rin yan sa nangbubunyag sa mga bahong or kabulastugan ng gobyerno. Pero bakit hindi nila pag-aksayahan ng panahon yun? Bakit? Why? In English, why? Y-H-Y. Ay, mali. W pala yun. Yan ang mangyayari kapag ikaw ay talagang saludo. Eto pa isa. Hindi yan. Ito isa sa mga atat sa impeachment. Pimentel, impeachment case ni Vice President Sara Duterte pwedeng itawid sa 28th Congress. Marunong ka pa sa Senate President. Yan na. Pinupush niya na pwede daw itawid na daw yan. Ngayon, ang sorry nga lang, ito isa rin to si Pimentel dating rin to kay Pangulong Duterte ngayon, bumaliktad na rin. Ganun talaga buhay. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na. Ngayon, sinagot siya ni Senator Bato. Ayan. Bato, atat ibasura. Ibasura, Sara impeachment. Galing yun sa office ko. Basahin nyo na lang. Reso. You understand everything that every self-explanatory. Mabasa nyo doon na sinabi ko. Anong sa loobin ko. Yan. Talaga naman dapat ibasura na yung impeachment kay Sara Duterte. Kay Vice President Sara Duterte. Walang kwenta ng impeachment na yan.
Anak ng teteng, samantalang yung gobyerno nakaw ng pera natin, tayo naman libang na libang mapatungkol sa issue ng mga Duterte. Ngayon yung taktika nila eh. Puro lang Duterte kasi nga, ang may mga narinig nga akong sinasabi sa administrasyon eh. Ang sabi, hanggat sikat ang mga Duterte, hanggat tinatangkilig sila ng taong bayan, sila ang gawin nating panakipbutas sa pagnanakaw natin. Ayun lang yung masakit dun. Talagang yun talaga ang ginagawa nila, panakipbutas sa mga Duterte sa ginagawang nakawan sa administrasyon. Kung ako rin dapat ibasura yan. Samantalang ito, panoorin naman natin ang about sa impeachment. Nandito na tayo, syempre. Impeachment kay Vice President Sara Duterte. VP Sara dinipensahan si Chis Escudero. Pasok! Dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Senate President Chis Escudero at iginiit na walang kinatatakutan ang senador. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas kung natatakot o pinoprotektahan ba ng Senado ang pangalawang Pangulo sa gitna ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Si Jason Rubrico sa report. Sentro ngayon ng puna si Senate President Chis Escudero mula sa ilang mambabatas. Ito'y dahil sa pagkaantala ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na pinagdududahan ng ilang kongresista kung ito ba ay bunga ng takot o proteksyon mula sa Senado. Pero ayon kay VP Sara, hindi siya naniniwalang natatakot o pinoprotektahan siya ni Escudero. Sa halip, may nakikita umano siyang mga procedural lapses sa proseso. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Chis Escudero ay hindi natatakot yon. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. So, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Tungkol naman sa posibilidad na maitawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings, sinabi ng Vice Presidente na isa rin ito sa kanilang kinu-question. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep... Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment, pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa Hunyo 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Di, alam nyo, yung pero palakpakan muna natin si Senator Chis Escudero. Representative Franz Castro ay sinimulan na niyang ihanda ang kanyang sarili. Hindi natin siya pinapalakpakan dahil upang sagutin ang mga yung akusasyon at tiyaking hindi maapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Nako. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsad ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So Yun there was na. already a plan Dun siya of natalo fishing eh. evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigate
in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. Talagang ano, no? Kaya pala talaga. Oh, alam nyo yung mga ganitong salitaan ni Vice President Sara Duterte, talagang may tulog si Marcos dito. Hindi totoo, talagang ito yung ano, isa sa mga kinakatakutan nila. Tingnan mo yung iba, nagngangawa na ngayon na pamadaliin na yung impeachment. Kasi pag ito talaga, kagaya ng sinabi ni Manong Ted, pag etong si Vice President Sara Duterte makabangon to sa impeachment na to, ay, paktay kayo lahat. Oo, talagang may pagkakalagyan tong mga to. Ano na yan, sila Torre. Nako po. Si Marcos. Nako po. Si Martin Romualdez. Nako po. Kaya nga tingnan mo ngayon kung mapapansin mo ano sila eh. Talagang nagugulantang. At kagaya nga nung panaginip ko kamakailan lang, eto na naman. Na talagang nagkakasisihan na. Nagkakasisihan na at parang meron nangyayaring gulo diyan sa loob ng samahan ng mga demonyo. Oo, pero soon malalaman din natin yan. At eto pa, request ko din, napakaganda rin na ilabas na. Sabagay, mahaba pa naman eh. Alam nyo, sa tutuusin, kagaya ng sinabi ko, mahaba pa ang 2028. So may ilang taon pa. So kung usapang impeachment kay Marcos Jr., medyo malabo tayo dun kasi nasa kapangyarihan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaso ang problema, nasa kay Vice President Sara Duterte yung alas. Na talagang ngayon yung kinakatakutan din nila. Alam nyo, kagaya nga niyan kapag may nilalabas or pag may inilabas si Vice President Sara Duterte na mga ebidensya, lalo na yung mga video mapatungkol kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos at lalong-lalo na kay Marcos Jr., ay alam naman natin na paano yan eh. Sasabihin nila, AI na naman yan. Oo, naman yan lagi nilang katwiran. AI lang yan. Oo, so yun pa yung mga kakaabangan natin. Talagang matagal na rin natin, kahit ikaw na nanonood ngayon. Alam ko na inaantay mo rin yung mga video at mga iba pang ebidensya na hawak ng mga Duterte laban sa administrasyong Marcos. Baka may mga ano pa nga dyan. Eto may clue ako, bibigyan ko kayo ng isang blind item. May isang senador na kinakayawan din pero nakapasok siya. May isang senador na talagang alam yun, involved sa mga karumal-dumal na gawain dito sa loob ng aula ni Satanista. Oo, alam nyo ba yun? Pero soon, malalaman nyo rin kung sinong senador. Bago. Hindi pala, luma na tumakbo at nanalo. Sige, basta kasama siya. Kaya etong taong to, kaya hindi to binitawan ni Marcos Jr. kasi nga marami din tong alam ng mga kabulastugan na nangyayari dyan sa loob ng hawla ng mga satanas. So tuloy natin. Binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And what they did there was harass, threaten our staff from the office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation Kuno, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. Question din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresista ang pumirma ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan. Bagamat Hindi. Di ba may may isang congressman na sabi na kaya ako
pumirma sa impeachment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi gusto ko siyang iligtas. At tatandaan niyo yung congressman na yun, nalalo kaya yun? Wala na akong balita at nakalimutan ko na rin yung pangalan nun eh. Sobrang sobrang tawang-tawa ako dun dahil sabi ko, anak ng teteng, ano ka? Tawag dito, pumirma ka? Uy, ano yun? Tayo makancel. Pumirma ka ng impeachment kay Vice President dahil gusto mo siya iligtas. Kalokohan yun ha. Ewan ko ha. Kung sino yun, nakalimutan ko na eh. Nagloko na naman yung ating mga epics no. So yun, tuloy mo natin to. At nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng Vice Presidente na hindi personal ang usapin. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan ang liwanag niya, no. So yun naman talaga, kahit balik ta rin niyo yung na yun, talagang ganun at ganun talaga. At albuti nga kamo, hindi alam niyo medyo sa totoo lang medyo late yung hakbang ni Vice President Sara Duterte. Maganda sana wala pang impeachment at hindi pa lumalabas na nagkakatampuhan sila or medyo may nangyari ng iringan sa panig ni Vice President Sara Duterte at ni Marcos Jr. Maganda sana kung ganun. Kaso nga lang tawag dito, ang kaso nga lang, ba't napindot yun? Napindot ko rito. Kaso nga lang, medyo late si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin So eto na nga yung kinakatakutan ng palasyo. Talagang nanginginig na sila dito dahil dito kay Chess Escudero. Pasok! Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30? Sira na yun by June. Aling proposed timetable? Yung dati mong pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakalipas, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So, kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig. Citing, Ngayon, ang dami na nga nagre-reklamo. Isa na dyan si Liz, si Raisa. Raisa, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes.
Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since